let's discuss about surgical procedure. So first, we have the learning objectives, which are the first, state the basic procedures involved in the process of ligation, circumcision, and sexual reassignment. Second, provide indications involved for each, and third, recommend when to request and not to request the procedure. Okay, next. Okay, so now we have the ligation. So, a ligation DI is a surgical procedure. So, when you say surgical procedure, it is kanang procedure siya nga nag-involve siya ba like kanang kanang gi-tie off ang kanang blood vessel nimo, or kanang something na part sa anatomical structure. So, gibuhat ni siya to prevent nga dili siya mag-bleed, or kanang ma-prevent ba nga dili ka maka-remove og tissue accidentally. So kani siya nga technique kanang gigamit ni siya sa various nga medical context. So nag-include na ni sa kaning pag-prevent og bleeding during sa kanang surgery, and gigamit sa ni siya as a form of permanent birth control. So, ang ligation for female is called tubal ligation and male is vasectomy. So, next slide. So before we proceed, nasa day ko ikuan nga gamay lang na details about sa kanang history of surgical ligation. So, sa ancient na time, si Paul of kanang Aegina sa 7th centuries is iyang di-describe ang ligation as a techniques, while si Ambrose pare is siya mo ay nagpa-advance sa practice. Like siya mo ay nagpa-refine nga ang surgical ligation is gigamit siya para makontrol ang bleeding. And then, dira na nisod ang modern advancement. So, kato ng modern advancement, dira na na-improvise ang surgical techniques, like nanay mga gamit na anesthesia nga mo ay nakapa-safety sa surgical ligation. Okay, so let's proceed na sa tubal ligation. So, ang tubal ligation is a permanent birth control. So, meaning permanent man siya, so meaning dili siya irreversible. So ang kanina procedure is to block or to cut off the fallopian tube na nagprevent sa eggs na ma-reach sa sperm. So kaning tubal ligation, it is often called like getting your tubes tied. So ang effectiveness aning tubal ligation is 99.5% effective sa pag-prevent sa pregnancy. So, dili ni siya makapa-affect sa atong menstruation or sexual function, pero dili siya makaprotect nato against STI. Next, we have the risks of tubal ligation, like kanang bleeding, infection, and kanang murag na ay sometimes kanang unsuccessful ang pagkuan, ma-damage ang nearby na organs or magka-complications ang anesthesia. And also kanang reversible is kanang possible sa kaning tubal ligation, pero difficult na siya and expensive, and dili siya always successful. Okay, next we have the vasectomy. So kanisad siya is a permanent birth control sa laki. So kanisad siya, ang iyasang procedure is i-cut or i-block ang vas deferens nga nag-prevent sa sperm nga mag-release og semen during ejaculation. Next, so ang effects ani niya is kanang highly effective in preventing pregnancy. So dili ni siya makapa-affect sa kanang sexual function or hormone levels, pero dili sa ni siya kanang parehas sa kanang tubal ligation, dili siya makapa-protect nato against sa STIs. So nasa ni siya risk like kanang short term nga pain, swelling, and infection, pero nasa ni siya rare long term na kanang complication like kanang chronic pain. And also parehasad siya sa kanang tubal ligation na kanang reversible, kanang possible ang kuan nga mag-reverse ka, pero dili sad siya always successful. Okay.
And then next, we have the benefits of tubal ligation. So, one benefit of tubal ligation is ang pinaka kanang most nga significant na advantage is sabos ito bib. So ang kanang most significant advantage sa birth control is ay sa tubal ligation is a permanent birth control. So once gani na ang procedure is na complete na siya, wala na dili na ka need na mag-take pa og mga birth control something na mga like mga pills, kanang mga lain pa na methods because kuan naman ka kanang safety naman ka against sa pregnancy. So next is wala siya hormonal changes. So ang tubal ligation day kay wala day ni siya kanang apekto sa imong hormone levels unlike sa lain nga other birth control methods. And the next, we have the kanang peace of mind. So, di ba? If makakuha ng kaning tubal ligation na nadyo kay peace of mind, most especially sa mga kanang babae na dili na ganahan og anak. And then nasa tay benefits of kanang vasectomy. So, parehara sa tubal ligation nga kanang na siya permanent birth control and no hormonal changes and kanang unlike sa kanang tubal ligation mas simpler ang iyang kanang procedure and then kanang faster sa dang iyang recovery. So that's all. Next, so circumcision. For the next topic is circumcision. So males are born with a ripuse or foreskin that covers the tip of the penis. This foreskin naturally separates from the penis as the boy reaches school age, except for one anchoring point. So kaya siya really double na siya. Circumcision means tuli. So ang mga lalaki daw o male ay nagislay ka ng ripuse or foreskin nga kanang nagtabon nag-cover sa tip sa ilang penis. O kanit daw nga kanang tip sa kanang nagtabon sa ilang penis is naturally tanggalon yun siya pinagi sa circumcision if kanang ang lalaki or ang bata is lalaki nga bata is maabot na siya sa age kung nag-eskwela na siya to avoid bullying and also for having feeling of being shameful. And so, removal of the procedure with significant variation by race, geographic region, education level, and religion. So, removal of the procedure is na siya lahi nga variation sa race, religion, education level, and religion. Like sa ato, for example, we have the traditional method of circumcision, which is the pakang. Ang pakang is only kanang gamit na siya tools, which is traditional tools, which is kanang knife, sharp knife, and also kanang pakag means para hapag, and also mga daon sa saging which is to cover the wounds or kanang mga samad sa kanang kuan nagian sa pakag nga tuli. And also one of the reasons, and for hygienic reasons, circumcision prevents sweat and dirt from accumulating beneath the ripuse, reducing the risk of infection and cancer. However, contrary folk believe that practice will not make the boy taller. So also one of the reasons why males need to have circumcision is for hygienic reasons to prevent bacterial infection and also cancer. O boy kanang nagingon pod niya kanang ang practice or kanang ang pagtuli or circumcision is dili makataas sa usa ka lalaki. Well, I found it true kay it really depends on our genetics. If both of your parents kay kanang they're not really that tall, if they only stand about 4'11", then you will also have that kind of genetics, which will be inherited by genetics. So I believe that it's all for a bite. So next. So next is sexual reassignment surgeries. Ang kaning sexual also known as gender affirming surgery, and it involves procedures to align a person's physical appearance and sexual characteristic with their identified gender. So ang kaning sexual reassignment surgery kay it alters a person's physical characteristics. From the word alters is to remove ang ilang physical nga body para to align their identified gender. So, for example, kay kana like sabi
bayot siya. So mag-undergo siya surgery para ma-align kung unsa ang iyang gender. So when we say like sabi mga transgender, like okay kanang bayot ka, ay kanang murag feminine ka ba pero lucky ka haya, feminine ni mo lihok ana transgender ka pero dako kag muscle at dako kag lawas. No, so ang kanang kasagaran mga tao ani kay they undergo this surgery to align their identified gender para ma-match ang ilang gender identity sa ilang physical. So, pareho ko next. Pareho ko next. Kung anong mga sexual reassignment surgery. So people with gender dysphoria. So when we say gender dysphoria, it is about parang someone who is not satisfied sa ilang kaugalingon physical. They are not satisfied or they are disgust, dili sila gana silang physical appearance or they are not happy with their physical appearance. So they undergo this surgery to match their gender identity kung unsa ilang gusto. So mo na no. And this surgery is alters to remove a person's physical characteristic to match their gender identity. So nagi mga tao gid no nga kanang they are not satisfied sa ilang lawas mo na mao ba mapa-surgery ana mapa-nindot yung face na mapataas dag ilong, but it is better to be real no, to be kanang kung tinuod ka ba kung unsa ka nga kana kung unsa imong lawas dawato nimo but dili pud ka blame sa ubang tao. Maybe they are insecure sa lain nga mga body kay nindot lagi kayo ana yagahan pud siya nga gusto pud siya nga ana didakop tutoy ana taas ilong unsaon na lang kaning mga bislat ang ilong no. So and this surgery kay kana it takes a lot of time and dapat yun no mo kanang mo approach ka sa mga professional nga mga surgeon, doctors para dili pud ka kanang madisgrasya kay dili man ni siya basta-basta lang kay it alters sa atong physical body. It is the removal of our physical body. So surgery pud kanino kay mahal pud ni siya, it's very expensive yun ang kani nga surgery. So palayo kog next. So this naapoy mga types based on my research. There are many types of procedures or surgery. So first, let's talk about male to female. So it is very understandable no nana dira ang definition. First is vaginoplasty. Correct me if I'm right kung sakto ba akong pag-pronounce. So ang kani meaning niya is creating a vagina. So sa butabor lagi kayo no, it is to create a vagina sa laki. Kay male to female man, naglaki siya gikan nga may mo siyang babae. It is about like more siya transgender ba. So tawagan na niya creating vagina is vaginoplasty. Mao na ang surgery niya. So next is clitoroplasty. So mana kung na kay vagina nakuha na ka, so it is time to reshaping the clitoris. So we kanang kuha naman ta kaning clitoris kay mao man ang pleasure no sa lawas sa vagina. So next is mammoplasty, breast augmentation, shape and size. So ang kaning mammoplasty diri kini siya ingon nga kanang surgery na siya para mapadako og tutoy. But it is also a surgery nga kanang to less kanang ma-reduce gani ang pagkadakog tutoy, makuhaan sa mga estrogen, progesterone. Napapoy mga tao pod nga kanang ganan sila nga gamay sa tutoy, but naapoy mga tao pod nga kanang breast augmentation, mapakuan sa shape, sa size, mapadako dayon ana kasagaran na makita is kanang mga bayot gid no, mapadako sila sa ilang tutoy. So next is facial feminization surgery. So from the word facial, it talks about the face,
reshape, it is to reshape the face nga mabutangan og kuan sige na July ang face kay mahimong feminine kanang babae kay tanawon ba mo na mailad na lang gyud no kasagaran na ni is nagid sa mga Thailand sawari ka so mao na no face kanang it is a surgery about the face kanang mapagamay og naw na po iba mapadako og naw ana ba July dayon nya mapa-flex dayon char so last is orchidectomy so kani is a removal sakto ba orchidectomy so last mo ni ang removal of testicles so mo ni ang removal sa testes o itlog mo na removal of testes so very understandable lagi gano pero mo na siya ang different types of surgery from male to female so next next let's move on to female to male so na po day female to male no so first is mastectomy it is the removal of breast tissue mo na like kuno siya like mga kasagaran ni kay tomboy ana so mo na removal of breast kanang ang ilang breast kay dili kanang kuon ang kuan diri ang estrogen o progesterone nang nasa breast kanang mga dagok tutoy i-remove nila mo na ang ilang tutoy kay may mogamay mo na siya ang tawag na niya is mastectomy nga surgery sa removal of breast tissue so next is hysterectomy it is the removal of the uterus so kanan na po din no surgery nga dili na kay sa kanang sa outer part ra gani sa body but there's also surgery nga napod sa sud sa body inner so mo na removal of uterus so next is phalloplasty so ang kani is construction of a penis so ang kani phalloplasty is bao ni ang pagkuan like mag-construct sila nga og penis kanang mura bag kanang patauran ng guro niyo kuan guro penis og itlog no patauran ng itlog ang babae so last is dapat kuan ta ni kung when it comes to surgery you dapat open minded jud ta dili kita yung magluod ana kay mao man ang tinuod jud naa naman siya surgery na discover naman gid na so dapat dili kita no open minded jud ta basta mga ani nga mga topics about surgery kay naa jud ni ano mga sensitive kay nga mga words but it is normal man jud so last is scrotoplasty it is the creation of scrotum first yun is phalloplasty sa gitna dapat creation ba sa penis dahil ba kayo mula gutag scrotum yung patay penis so inikaw man sa penis mo na musunod na ang scrotoplasty mo na ang creation of scrotum so mga boys so kay ba naman kita kung what is scrotum no behind I think it's behind sa penis the scrotum mo na protect sa kuan sa testicles yes siya mo protect sa testicles so lastly is surgery pud no anang surgery is this includes procedures that don't directly involve the genitals so but kana ang surgery gyud kay it is very important sa surgery is dapat mo follow po ta og mga mga sige na healthcare professional advice when we undergo surgery dapat paminaw kita sila mga advice kung sa atong buhaton para ma-avoid ang mga infections
para basin niya maunsa niya ba kung magpa-surgery kinahanglan pa yung uban di sa ma-success gani na yung mga fail basin niya naunsa ana so dapat mo approach kita sa mga professional gyud o kanang lagi kahibalo about sa surgery nga kuan nga buluhaton nga activity so that's all sa among topic and I hope you learned something